Isa sa numero unong dilema ng isang pangit na lalaki ay ang pagkakaroon ng babae or makakapareha or girlfriend. Sa mundo natin mga pangit na lalaki, ang makapull off ng babaeng makakapareha was like chasing a butterfly. Alright? Nakadakma ka na ba ng paro-paro? Nakahuli ka na ba ng paro-paro? Hindi pa. Kahit anong gawin mo, hindi ka nakakadakma ng paro-paro. Sa madaling sabi, sobrang imposible or pahirapan makahuli ng magandang paro-paro. Diba? Pero makikita mo sila, padapo-dapo lang sa magandang halamanan. Diba? Makikita mo yun, nakadapo sa magandang hardin ng pinaka-big time mong kapitbahay. Diba? Diba sobrang ganda, sobrang sarap sa mata ng paro-paro, pero never mong madadakma yun. Same thing sa pagiging pangit na lalaki. Tayo mga pangit na lalaki, kunyari, nagagandaan tayo sa isang babae, hindi rin natin pwedeng dakmain yun kasi maaasunto tayo eh. Diba? Pag pangit na lalaki, yung dumakma sa babae, maaasunto tayo. Diba? Aasuntuin tayo, papabarangay tayo, recta blatter. Diba? Pero pag gwapo, yung dumakma sa babae, oh my God, he's so aggressive. He's so aggressive. Gusto niya talaga ako. Di ba? Sa mundo natin mga pangit, ang paggusto makadakma ng isang babae or ang paggusto na magkaroon ng isang babae was like parang pagdakma ng paro-paro. Sobrang pahirapan. Di ba? Nakikita mo yung paro-paro, mga nasa magandang hardin, dumadapo sa magandang halamanan. Di ba? Ayun na mismo. Ayun na mismo yung hint kung paano ka makakapag-acquire ng babae, kung paano ka magkakaroon ng makakaparehang babae. Just like paano dumadapo ang paru-paro sa mga halamanan, sa magagandang hardin. Same thing to you. Diba? You just need to build an empire. You just need to build an magandang hardin. Diba? Magandang halamanan. So that hindi mo kailangan dakmain yung paru-paro. Kasi pag meron kang magandang hardin, marami kang bulaklak na magaganda sa paligid mo, pusang dadapo yung paru-paro sa'yo. Nakakita ka na ba ng ano? Nakakita ka na ba ng napakagandang halamanan? Diba? May mga bonsai, may parang may mundo na doon na parang Encantadia, yung punong-puno siya ng mga mamahaling halaman, tas yung mga paru-paro freely na naglililipad doon. Diba? Mga paru-paro. Diba? Tapos pagpasok mo dun sa hardin na yon, ikaw na mismo yung, dahil sa'yo yung hardin na yon, nakikita mo, andun yung mga paru-paro. Pagpasok mo dun sa hardin na yon, yung mga paru-paro mismo yung kusang lumalapit sa'yo, dumadapo sa kamay mo, kasi sa'yo yung hardin eh. Diba? Hindi mo na kailangang maghabol ng paru-paro. Alam ko, tunog mababaw, pero same thing yun sa reality ng buhay ng mga pangit na lalaki. Kung gusto mo mismo makapili ng magagandang paru-paro, gusto mo maka-cherry pick dyan sa mga paru-parong nagkalat sa paligid, you just need to build an empire. You just need to build an abundance na lifestyle, pamumuhay, so that makaka-attract ka ng mga babae na gusto mo. Diba? Pag nakaka-attract ka ng mga babae, putya, makaka-cherry pick ka na. Ikaw na yung makakapili. Pag pumunta ka sa magandang hardin, hindi lang naman magagandang paru-paro yung makikita mo dun, di ba? Diba? Sabihin na natin na ginawa mo yung magandang hardin para dapuan or puntahan ng magagandang paru-paro. Pero pag nakita ka ng isang magandang hardin, hindi lang magagandang paru-paro yung nandun. Diba? May mga mamahaling bonsai na dun. Minsan nga may ano ka pa eh, man-made river ka pa dun, tas punong-puno siya ng mga koi. Diba? May magaganda ang halaman ng mga imported, mga mamahaling, diba, magandang mamahaling halaman. Tas yun ang empire mo. Kung i-apply mo lang siya sa tunay na buhay, sa kagustuhan mo lang makapik or magkaroon ng babae, gumawa ka ng magandang hardin or ng empire mo sa tunay na buhay, sobrang healthy. Ikaw din yung nag-benefit, gumanda ng sagad yung environment mo, yung pamumuhay mo. Diba? Kasi nga hindi ka naman lalapitan ng mga paru-paro sa tunay na buhay or hindi ka naman lalapitan ng mga babae sa tunay na buhay kung wala kang resources. Para sa mga pangit na lalaki lang to, ha? Baka sabihin nyo ako, lalapitan ako, hindi lalapitan ako eh. Pag guwapings ka, lalapitan ka. Diba? Pero yung longevity, yung long-term na usapan, may mga babae na didikit sila sa gwapo ngayon, magpapakarat sila sa gwapo ngayon, pero pag yung mga yan natauhan na gising sa katotohanan, di ba?
lalaking may resources pa rin naman yung nilalapitan nila eh, di ba? Yung long term na mapapangasawa, bubuo ng pamilya, dun pa rin sila nagdididikit sa lalaking may resources. Na yung mga paru-paro na yan, madamage man yan yung mga paru-paro na yan, di ba? Maragid man yan, maulanan, mausukan, yung mga paru-paro na yan, dadapo pa rin yan sa magandang hardin. Sa hitik na hardin. Di ba? Sa madaling sabi, huwag mo nang aksayahin yung oras mo para mag-focus dun sa aesthetics ng itsura mo eh. Diba? Pangit ka. Focus ka dun sa pagpapalago ng resources mo. Yung babae na gusto mo, dadapo sa'yo yan. At ako na nagsasabi sa'yo, yung babaeng gusto mo ngayon, yung paru-paro na gusto mo ngayon, pagluwas mo sa ibang bayan, try mong lumuwas. Lumuwas ka nga lang eh. May makakasakay ka na agad sa mga public transportation, sa bus or sa jeep na mas mayabit or mas matibay dyan sa kursunada mong babae. Madaling sabi, sobrang daming paru-parong maganda dito sa mundo. Para mabaliw ka sa isang paru-paro, di ba? Nagkanda tisod-tisod, naubos yung resources mo, kakadakma dyan sa paru-paro na yan. Supposedly, hindi naman dinadakma yung paru-paro. Ina-attract yan sila by having a magandang hardin or garden. Di ba? What I'm trying to say, bilang isang pangit na lalaki, di ba? Pangit ka na nga eh. Tapos mag-exert ka pa ng too much effort sa pag-pursue ng babae. Maniwala ka sa akin, kung isa kang pangit na lalaki, tapos yung pera mo, yung resources mo, saktuan lang, matitake for granted ka lang. Utuin ka lang ng mga babae. Paparinig ng ganito, paparinig ng ganyan. Gusto ko pumunta sa ganito, gusto ko pumunta sa ganyan. Ikaw naman si tolongges na pangit. Sunod-sunuran ka dun sa babae. Kasi akala mo, by doing that, nag-e-effort ka para mapasayo siya. Pero hindi. Inuuto ka lang niya. Habang ikaw, titig na titig sa kanya, siya naman, titig na titig siya dun sa lalaking matibay na may resources. Di ba? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na nasasabi ko lang to kasi vlogger ako na nagsasabi sa'yo, majority ng lalaking may resources hindi vlogger, hindi famous, hindi influencer, di ba? Kasi may kakilala ako, ang yaman-yaman, tinda siplak. Kakilala rin ako, yaman-yaman, tinda karton. Di ba? Ganon. So madaling sabi, hindi katwiran na sinasabi mo lang yan to kasi vlogger ka eh. Hindi ganun. Majority, ako ginagaransya ko, majority sa lalaki na may resources, hindi vlogger. Sa madaling sabi, yumaman sila at pumera sila by doing something na gusto nila yung bagay na yun, hilig nila yung bagay na yun, pinukusan nila yung bagay na yun, nagsakripisyo sila ng oras, 'di ba? Panahon para sa bagay na yun, para mag-progress, mag-excel, para maging malupit sila sa bagay na yun. Pwedeng services, 'di ba? Pwedeng may binibenta silang kung ano man, 'di ba? Pero nag-start sila from zero, 'di ba? Pinagtibay lang nila yung knowledge nila dun sa bagay na yon or gawain na yon. Kaya ngayon, pumipera na sila sa pamamagitan nun. Diba? Hindi mo pwede sabihin, actually yung vlogging, parang ganun lang din siya. Same concept lang din siya. Diba? Kung hindi naman ako nagsipag mag-content, hindi naman ako pepera dito sa pagko-content eh. Diba? Ngayon, alam ko i-comment mo dyan. Sabihin mo yan sa mga magsasaka. Alam mo, nalimutan ko pero may nagko-content, parang nasa 30s yung lalaki na yun, Pinoy. Pinasok niya yan, yung agricultural business na yan. May mga sakahan siya, pumipera siya, kasi alam niya yung ginagawa niya eh. So yung mga magsasaka, hindi. It just happen na yung mga kababayan nating magsasaka, dahil nga kapos sila sa knowledge, kasi nga karamihan dyan, magaling sila magsaka pero hindi na sila nakapagbigay ng panahon para makapag-aral. Kaya ngayon, unfortunately, 'di ba? Tinitake for granted sila ng mga kapitalista na, 'di ba? Tinitake for granted sila, binabarat sila. Pero may napapanood akong nagko-content siya, nag-aano siya ng maisan. Pinoy 30s, bagets pa. Pinasok niya yung agriculture business na yun. Pumipera siya doon kasi alam niya yung ginagawa niya. 'Di ba? Aral niya lahat ng points aral niya, kaya hindi siya
malalamangan ng mga kapitalista. Eh mga kababayan kasi nating masisipag na magsasaka, nasa survival mode na sila eh. Pamilyado, 'di ba? Dahil wala ang sapat na knowledge sa buhay, poor family planning, ang daming anak. Tapos kailangan mag-survive kailangan may pangdede mamaya, pambigas mamaya babaratin ng kapitalista, no choice, binibenta. Pero kung pag napanood niyo yun, yung magsasaka na 30 years old lang yun, may mga tauhan siya, tas dinadissect niya yung proseso, paano kumikita, paano namumuhunan sa pagsasaka. Ang laki ng pera. Isipin mo, ultimo yung pagsasaka na yan, may pera dyan. Ang pinakapunto dito, hindi mo pwedeng ikatwiran na vlogger ako. Ang punto dito, kailangan mo nang simulan yung isang bagay na naiisip mo or gusto mong simulan, na sa tingin mo, pepera ka dyan, papaldo ka dyan, tas gagawin mo siya ng gagawin, hanggang sa maging malupit ka na sa buhay by doing that kung ano man yung naiisip mong gawin. Kasi nga, pag nasa yun na yung resources, yan, babae, respeto, say sa community, ano na yan parang mga benefits na lang yan nung pagkakaroon mo ng resources. Diba? Parang bonus na yan parang kaakibat na yan nun nung pagkakaroon mo ng resources. Diba? I'm speaking sa karamihan ng mga bagong kabataang lalaki dyan. Diba? Na-introduce ka na sa hustle, grindset mindset Diba? Huwag mong hayaang sa tugtugan at sa My Day lang yan or sa shared post sa Facebook lang yung hustle, grindset type shit mo. Apply mo sa tunay na buhay. Diba? Huwag kang matatakot mag-try. You need to try. Hindi pwedeng, ang dami ko nakikita mga kabataang lalaki ngayon Mas pinipili nilang magpa-sad boy. Mag-upload ng mga iba't ibang reels. Ang sipag gumawa ng reels patungkol sa pasensya na daw, mahirap lang daw siya. Parang ganun po siya. Naro-romanticize mo yung pagiging mahirap. No, tunog arrogante man, pero ako na nagsasabi sa'yo, kapag nakontento, walang asenso. Yung mga nagsasabi sa'yo na kailangan mo makontento para maging masaya ka. Saan mo napanood? Sa TV. Saan mo napanood? Sa Facebook. Million views. Diba? Kasi nga, yung pag-asenso, hindi para sa lahat. Ngayon, yung mga naririnig mo na nagsasabi na kailangan mo makontento sa buhay, para sa akin, ang selfish nila Yung influensya nila, ginagamit nila para i-down ka ng i-down or para mag-stay ka kung nasan ka man. Nandiyan ka lang Di ba? Nandiyan ka lang, andito kami. Pinapanood mo kami, nandiyan ka lang. Nasa-selfishan ako dun sa mga nagsasabi na mga kabracket ko na nandito kami, tapos sinasabihan nila kayo na dyan, okay lang yan, kailangan nyo makontento. Kasi kami habang pinapanood nyo kami, pumapaldo kami, pumipera kami. Diba? Masyadong selfish kung sasabihin ko sa inyo na okay lang yan, matuto kang makontento. Knowing na kami nga, di kami nakokontento kasi di kami tumitigil Nagpaparami kami ng subscribers. Diba? Like for example ako, pumera ako sa Facebook ng 3 years. Tapos ngayon, nandito na ako sa YouTube. Ibig sabihin, nag-aim ako ng more. Diba? Hindi ako nakontento. Tapos sasabihin ko sa inyo that matuto tayong makontento. Ako nga, hindi na ako kontento. Hindi ba parang kahipokritoan yun? Kaya nga pag nakakita ako ng mga parang kagaya ko na public figure or influencer na nagsasabi ng ganun, you guys, alam nyo, kailangan lang nating magpasalamat at makontento Tama naman yung kailangan natin maging grateful, magpasalamat sa Diyos kung anong meron tayo, pero yung makontento, kalokohan yun. Kasi ako naniniwala ako, ginawa tong mundo para i-juice mo ng sagad, para pakinabangan mo ng sagad tong mundo. Sobrang daming resources. Ang laki ng mundo. Ang laki ng kayamanang meron dito sa mundo. Ilang bansa na ba napuntahan mo? Diba? Nalibot mo na ba tong mundo? Hindi pa. Para sa akin, yung sinabi ng Diyos na let there be light nung nagkaroon ng mundo, tapos ginawa ka niya, si Adan, ikaw yung unang ginawa Ako naniniwala ako na matapos gawin yung mundo, kaya ang ginawa si Adan bilang isang lalaki, trabaho mong pakinabangan ng sagad, trabaho mong i-enjoy ng sagad kung ano mang meron nandito sa earth. Tapos ang dilema mo lang, hindi ka makapurso ng babae, kadiri ka. Diba? Kailangan mong galingan, kailangan mong lupitan bilang isang lalaki. Diba? Kasi nakakaya sa Diyos. Ginawa niya tong mundo para sa'yo. Diba? Basahin mo yung Bible. Ginawa niya yung mundo. Pagkatapos niya gawin yung mundo, ginawa ka niya. Lalaki ka, ikaw si Adan Diba? Yung iba nga lang sa atin, nung ginawa, diba? Siguro naiwan sa naiwan or nahulog. Kaya mga naging classes na pangit. Diba? Pero hindi yun kabawasan para maging malupit dito sa mundo. Mas maraming mas maraming pangit ang
palo or paldo diba? Huwag tayo lumayo, sa vlogging lang Kung TV, pangit yun Sa Team Payaman, sino gwapo dun? Lamang gwapo dun Puro classes na pangit din yun sino gwapo dun? Puro classes na pangit yun. Nung tinabi nga sila sa Mountain Dew kay James Reid, diba? Mga nagmukha silang ogag. Kasi nga pangit yun. Pero naging kaaya-aya na yung itsura nila sa atin kasi mahal na natin sila We love Team Payaman sa rap scene, sinong gwapo sa rap scene? Si Abra lang yung gwapo sa rap scene, the rest tingap na. The rest classes na. Diba? Sinong gwapo sa rap scene? Walang gwapo sa rap scene. Si Abra lang. The rest tingap na. Pero nagiging kaaya-ayang itsura nila sa atin kasi nga mahal na natin sila. Idol na natin sila. Diba? Anyway, regardless sa itsura, bilang isang lalaki, mission mong pakinabangan at enjoy itong mundo ng sagad. Tapos ang problema mo lang, hindi ka makapulap ng babae. Nakakadiri ka naman. Kami, nagkakanda baliw-baliw nakakaisip paano i-juice ng sagad tong mundo. Kasi ikaw ang problema mo, hindi ka makapulap ng babae. Tigil mo na yan. Ako na nagsasabi sa'yo, tigil mo na yan. Tigil mo na yan. Ako, proudly, I can say, nagkaroon ako ng partner na solid ngayon by focusing on myself. Legit. Ang istorya ng pagkakaroon ko ng girlfriend, umuwi ako ng Pilipinas, di ba? Famous na. May pera na. Alam mo ginawa ko? Nanligaw ako ng babae. Nag-pursue ako. Nag-effort ako. Dinireject ako. Nag-pursue ako Kamot ulo yung Diyos nun Binigyan kita ng fame, binigyan kita ng pera, resources, tas manliligaw ka ng babae, kadiri ka naman. Di ba? Nag-pursue ako ng babae nun. Nireject ako. Ato na yun Ato classes na ako nun. Nireject ako. Mali. Sablay. Di focus ako sa sarili ko. Focus ako. Nakabuild ng solid na aura. Di ba? Alam kong kaloob sa akin ng Diyos yung partner ko ngayon kasi sobrang smooth Hindi na kami nagligawan Click kami, match kami. Kami na. Di ba? Sa madaling sabi, hindi ako nag-pursue ng babae. Ang pinursu ko, mas malupit na buhay. So that makaka-attract ako ng paru-paro. Ang pinursu ko, mag-build ng magandang hardin. So that makaka-pursue ako ng malulupit na paru-paro. Pero isa lang yung paru-paro ko. Diba? Hindi na kailangan magdami pa. Isang paru-paro is enough. Para sa akin Kayo, kung gusto nyo marami, bahala kayo sa buhay nyo. Ako, masaya ako sa isa. Okay ako sa isa. Pero kung pinanganak ako na marami akong ethics siguro, yun, pwede. Pero isa lang yung ethics Isa lang yung ethics. Para sa isang above lang yun. Di ba? Dalawa yung betlog. Ang kapantay lang din nun, dalawang susulan din. Ganun ko siya tignan Di ba? Anyway, 10 minutes na ulito. Daily upload. Palaking pa natin to. Sa ngalan ng Study First. Wala pa sa isipan ko na stricto ang parents ko. Pangit man kami sa paningin nyo. Pangit lives matter. Makamove lang isang pangit at a time. Isang pangit per upload, makapag-move lang ng buhay ng isang pangit per upload, priceless moment na yun para sa akin.